Mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bawat isa po sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, ay ngayon nagtataglay ng isang matiwasay na araw sapagkat sa atin dumating ang mga hula na nasusulat sa Aklat ng Buhay. Ito ang takdang panahon ng pagkakaligtas ng lahat ng mga banal at ito rin ang takdang panahon ng pagkakalipol ng lahat ng mga taong hindi susunod sa kautusan na ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Paano po tayo susunod, mga kapatid at mga kaibigan? Sinasabi po sa atin ng Espiritu Santo kung ano ang mga bagay na nasa sulat, iyan po ang ating tutuparin. Ano po ang nasa sulat na ukol sa kalagayan natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, bilang bayan ng ating Panginoong Diyos. Napakadakilang araw, mga kapatid, na ang pakikipagbaka ay ating nalalaman na ito ay magbubuhat sa banal na bundok ng Sayon sapagkat ang hudyat, ang tunog ng pakakak ay dyan mahayag. Nakatala rin po sa Aklat ng Buhay kung saan at kung paano, kung saan tayo magsisipunta upang ang kaligtasan at ang paghahanda sa pakikipagbaka kasama ng Panginoon ay ating isasagawa. Mga kapatid, tayo patuloy na pinagtitibay ng ating Panginoong Diyos. Nakalagay po sa screen ng inyong mga gadget ang mga pagpapatunay upang sabihin ng sino mang makakapanood at makakabasa, ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Atin pong basahin ng hula, mga kapatid at mga kaibigan, upang tayo magsilakad ng narayon sa kalooban ng Panginoon. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at mga tao'y paroon sa kanya. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa Aklat ng Mika, chapter 4, verse 2, at maraming bansay magsisiparot, magsasabi, magsiparito kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob, at siya'y magtuturo sa atin ng mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sayon, mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag po yan, sapagkat sa Sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't dahayag naman sa Jerusalem ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya'y mamamatay at sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Napakadakilang araw, mga kapatid, na iginawad sa atin ng Panginoon na ang katiyakan ng ating pananampalataya at ang ating kinalalagyan sa banal na bundok ng Sayon ay tunay na nakatutupad sa mga hula ng mga banal na propeta. Kaya't magsiawit tayo ng may buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang. Awitin natin ng may buong kabanalan, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupanan kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong magsiawit, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and
we praise, we praise. You are the Father of the greatest work, and the Holy Ghost that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong mga galak na magpasalamat sa Panginoon. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Ipahayag natin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong mga kapatid na dumalangin sa ating dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos Ama na puspos ng kahabagan at awa, kami ay patuloy nagtataas ng dakilang pagpupuri at pagbuwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan, sa iyong kabanal-banalang duguan. Salamat po, Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sapagkat ang tulog ng pakakat ay nahayag na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, upang ang lahat ng mga banal na ihirangin o tatawagin ay makasamang nagsisipaghanda sa pakikipagbaka ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen. Thank you, Lord. Kahabagan mo, Panginoon, ang buong sanlibutan upang ang iyong tinig na nahayag sa pamamagitan ng iyong bayan ay tunay nga na maging tinig na magbibigay ng hudyat at babala, upang ang bawat isa, Panginoon, ay masumpong na ang iyong kaharian at ang katwiran, upang ang bawat isa ay magsilakad na ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Ang mga salita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta ay patuloy na nahandang maihatid sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nasa bahay-bahay, upang ito'y magsilbing halimbawa at pagpapatunay na ang salita mo'y makapangyarihan na ngayon natutupad na sa panahon ng kawakasan.
Dakilang gabay mo, Panginoon, ang iyong banal na karunungan, ang sumasa iyong lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang sa ganitong banal na kaparaanan, ang aming mga kapatid at mga kaibigan ay madinig na ang iyong tinig na nagbubuhat sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sumayo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manhugos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Binabati po namin ang lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan ng isang napakadakilang araw. Na tayo pong lahat ay iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon na kinayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas sa lahat po ng maniniwala, sa lahat ng makakakilala, sa lahat ng makakaunawa na maglalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na paniniwalaan na natin ang hula ng mga banal na propeta kasi naksiyan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Paniniwalaan po natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya po tayo naging saksi ng ating tagapagligtas. Nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Nahayag po ang Espiritu sa laman. Nahayag po siya sa ikatlong araw. Nahayag na ang larawan ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na Espiritu, walang laman, walang mga buto. So siya po ang tumatawag at pumipili sa atin upang paniwalaan natin na siya Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. So ang layunin niya sa lahat ng mga tao, in Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong diskriminasyon, wala siyang itinatangi. Iniimbitahan niya tayong lahat na maglagat na tayo ng paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas at magbulay-bulay tayo sa ating mga tahanan na ngayon ang buong mundo ay lockdown sa salot na dumating. Amen po ba? Amen. Hindi natin alam kung bukas nakatayo pa tayo at sa buong maghapon kung anong nangyayari sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nga po iniingatan tayo ng ating Pangulo na namamahala sa Estado na nagbaba siya ng lockdown sa buong Pilipinas na ang mga tao ay nasa bahay-bahay at sinusuplayan tayo ng gobyerno ng ayuda. Amen po ba? Amen. So magkaisa tayo ng paniniwala. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mayroon tayong patotoo na pinaniniwalaan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at natupad naman po ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Tinawag at pinili yung mga banal na apostol upang gawing mga witness sa nangyari na paniniwalaan po natin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. So may relasyon tayong lahat. May commitment tayong lahat. Pagsisihan natin yung kinagis na natin pasimulang aral na sanlibutan sapagkat dyan tayo nadaya ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaputan natin yung aral na sanlibutan at ibasin na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Ang hula ng mga banal na propeta, may nangyaring hula tayong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Magkaisa tayo ng paniniwala ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ay mapanganib na. Ipanalangin po natin yung mga namamahala at namiminuno ng ating bansa na alisin na ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating pinaniwalaan at ating tagapagligtas. Alisin na isalot sa bansa Pilipinas upang maging normal na yung takbo ng ating pamumuhay dito. Sapagkat ang dumating na salot ay isang babala sa ating lahat. Amen po ba? Amen.
paalala na po yan sa atin. Kaya nga po, isang napakadakilang araw na yung ipinaabot naming pagbati. Tayo naman lahat na nasa mga tahanan may mga sarili-sarili tayong banal na kasulatan. Amen po ba? So ilalagak na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng ating mga kapatid na apostol na tutularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol na sila ang ginamit upang ipahayag ito sa mga kahintilan na walang Diyos. Amen po ba? Amen. So naramdaman nyo, ngayon pa lang tayo magkakaroon ng tunay at isang Diyos na marunong sa tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saan tayo tinubos ng ating tagapagligtas? Nadaya po tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya hindi na bago yung virus na dumating Amen po ba? Amen. Sa paniniwalang spiritual na virus na tayo. Kaya ngayon, pagkikinggan tayo ng Panginoong Diyos, paniniwalaan natin yung buktong na anak na isinubo niya na tagapagligtas natin at manunubos natin na tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Isasalin na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya po yung nagsilang sa atin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Siya po yung panganay na nilalang ng Panginoong Diyos na naging bunga tayo sa pagkapanganay. Ngayon, kung ano larawan ng panganay sa muli niyang pagparito, magiging kalarawan niya tayo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagdiriwang May inaalala tayo na siya'y binako sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, nahayag na yung kanyang larawan na siya'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan. At lahat po nung sasaksing pagpapatotoo, ang kanyang kaharian na itinayo. Itinayo tayo sa pamamagitan ng paniniwala at pagkilala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang kaharian niya na itinayo na dalisay na relihiyon na walang dungis at kapintasan o kulubot man dahil tayo ay nilalang niya na katulad ng kanyang buktong na anak na panganay na nilalang sa buong mundo. Kaya nga po walang ibang pangalan tayo masusumpungan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung paniniwala natin upang makamit natin yung pangako na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Individual na iniimbitahan tayo. Wala na po siyang itinatangi, wala siyang diskriminasyon ang Diyos ay pag-ibig. Ilagak na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas. At talikuran na natin yung kinamulatan natin ang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Babala na rin ng Panginoong Jesucristo yan sa mga banal na apostol, sinabi na yan na maraming paparito sa kanyang pangalan at gagamitin yung pangalan niya. Maging maingat na po tayo. Maging aware na tayo. At kung magkaisa na tayo ng paniniwala, nasaksi na tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, may mga relasyon na tayo, isinilang na tayo sa paniniwalang espiritual, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, lahi na tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi espiritual. Amen po ba? Tayo ang naging bunga niya sa pagkapanganay, tayo ang mga kapatid niya sa pagkapanganay, na siya rin naman ang nagtangalan sa ating lahat na iglesia ng banal na bundok ng sayo na itinala niya na sa langit, nakarecord na ang pagpupulong natin, na may inaalala tayo sa pagpupulong at pagsiselebrasyon natin ng araw ng Sabat. Namamahinga na tayo, nangingili na tayo, napupunod na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba na meron tayong relasyon sa ating tagapagligtas? Relevant yung paniniwala natin sa kalooban ng Panginoon Diyos na isinubo siya upang tayo ay tubusin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen. So kung magkaisa tayo mga iglesia sa ating mga tahanan, ano po? Magkaisa tayo ng pananalangin lahat. Na may mga relasyon tayo, na mga saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Idalangin natin yung mga namamahala at namiminuno ng ating bansa mula sa Pangulo,
sa kanyang mga kabinete, sa mga senador, sa mga kongresista, mga gobernador, mga city mayors, barangay captains. Ipanalangin natin sa Panginoong Jesucristo na pagmalasakit na sa pamamahala bilang mga leader ng ating bansa. Amen po ba? Dahil hindi natin alam kung sa maghapon nakatayo pa tayo. Hindi natin alam kung sa magdamag o magigising pa tayo ng umaga. Amen po ba? Kaya nga siya din ang naghahanda sa ating lahat eh. Inihanda tayo, maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan. Tayo pong lahat na mananalig at maglalagak ng paniniwala sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Tayo po ang bahay niya na itinayo, na ang puno ng bahay, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya po yung manunubos natin at tinubos tayo sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan na kinagis na natin. Hebrews chapter 3 verse 6, yan po yung relevant sa paniniwala natin na ipinahayag sa atin ng mga banal na apostol at ipinapahayag naman natin ngayon sa panahon ng kawakasan na walang bayan. Amen po ba? Na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin na masasamba natin siya sa espiritu at katotohanan na tayo ay mga namamahinga sa ating mga tahanan? Kaya nga sinulatan ng mga banal na apostol ng mga iglesia sa mga nakalipas na mahabang panahon, 2,000 years ago eh. Yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, sinulatan ng mga banal na apostol, natuto pa rin nila yung liham na paabot ng mga banal na apostol eh. O ngayon, di po ba nakaugnay din sa sulat ng mga banal na apostol ang katuparan sa atin, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, na tayo yung mga itinagtang tagapagmana ng kanyang pangako, na tayo ang aalala ng patotoo, at yung inaalala natin na hula ng mga banal na propete nangyari. May nangyari tayong hula na paniniwalaan na pinatunayan naman ng mga banal na apostol na silang lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli. So tayong lahat na mananalig at magtitiwala ng tapat sa ating tagapagligtas na sinabi niya yan sa mga banal na apostol nang sila ay madalas pumupunta sa Jerusalem, na siya huhulihin ng mga sala ng tao, pahihirapan, duduran, mumurahin, lalatipuhin, pagpapasanin ng krus, lilibatin, puputyain. Di po ba yung ginawa niyang pagdurusa sa krus para sa ating lahat? Di ba yan yung pinautak sa ating pag-ibig na susuklian din natin ang pag-ibig, ng pagmamahal, tutuparin natin yung napakadakilang utos na ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniniwalaan natin yung muktong na anak at ibigin natin yung ating kapwa na gaya din ng ating sarili. Ipapahayag natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Maririnig ng kapwa-tao natin, paniniwalaan yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa ating lahat, na paniniwalaan natin yung bugtong na anak, natupad natin yung pangunang utos na ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniniwalaan natin yung bugtong na anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. At naibig din natin yung kapwa-tao natin, na ipahayag natin yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, na ibahagi natin yung katuwiran ng patotoo upang pakinabangan ito ng mga katulad nating iglesia sa mga bahay-bahay na meron tayong inaalala, may ginugunita tayo ng nangyaring gula sa mga banal na propeta na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So napakadakilang pag-ibig na inalay sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga po itong nalalabing panahon ng kawakasan, napakarami na nating pangitain nakikita na nangyayari, na mga unexpected na hindi natin inaasahan na nangyayari na. So sa lahat ng mga iniimbitahan sa paniniwalang espiritual, magkaisa na tayo ng paniniwala, magkaisa na tayo ng doktrina. Kaya tayo binobotismo, nililinis yung maruming lakad ng paniniwala natin. Amen po ba?
Amen. upang gawin niya tayong dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, hindi na nawawalay sa labi natin yung patotoo na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Ayaw niyang mapahamak ang mga tao dito sa buong mundo eh. Kaya nga lumalang na siya ng bagong nilalang ngayon sa spiritual na paniniwala dahil ang tao na nilalang niya na galing sa alabok, bumabalik sa alabok. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng iniimbitahan na magiging participant, magiging partakers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, kung mahayag siya sa alapapi, mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo doon? Amen. Yan po ang mangyayari sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Siya mismo nagsasalita niyan. Tao rin akong katulad nyo na ginaganap ko yung sinabi niya sa akin at ginamit niya ako bilang tao upang ibuka yung aming labi at ipahayag ko yung sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, natupad naman ang sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakuha po natin, naunawaan po natin, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, kaya tayo nagtitipon, kaya tayo nagdiriwang, kaya tayo naniniwala. May inaasahan tayo na sinabi ng tagapagligtas at manunubos natin na kung siya paparito, may babalikan siyang maluwalhating iglesia na siya rin naman ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga kaanib ng maluwalhating iglesia na itinala niya sa langit ang pangalan ng maluwalhating iglesia na bunga niya sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Na tinawag niya yung kanyang kaharian na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Hindi na po bago ang iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Hindi pa tayo tao, sinisilang ng ating mga magulang. Hula na ng mga banal na propeta ang banal ng bundok ng Sayon. Do you read me? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Wala pong bayad dito. Ito po yung regalo sa atin sa lahat ng magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Ang regalo sa atin, buhay na walang hanggan. May kapanatagan at kapayapaan tayo sa paghihintay natin. Dadatnan niya tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Ang ipinagkatiwala sa atin, yung sinabi niya sa mga banal na apostol, na ipapapako siya ng makasalanan ng tao, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Kaya po siya isinugo tutubusin ang kasalanan ng marami dahil naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Meron po ba, Pastor, magpapatunay na naalipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan? Ayan. Magbasa po tayo at patuloy na kung tayo nakabakante, lalo na ngayon, naka-lockdown tayo, mag-meditate na tayo araw at gabi ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil dito po nasusulat ang lahat ng mga matutupad sa panahon ng kawakasan. Kaya ito napakadakilang preparasyon sa mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Tayo po yung katipan niya. Tayo yung tutupad ng sinabi niya sa mga banal na apostol na nangyari po yung ginawa niya na yan na paniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan. At kung nagkakaisa na tayo ng paniniwala at pananampalataya, nakilala natin yung paglilingkuran natin na tumawag sa atin ng Espiritu, walang laman, walang mga buto. Makikilala natin na yung ating tagapagligtas na pinaglilingkuran ng Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nangyari po yan binuhay siyang maguli in the third day. At pinatunayan naman sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 31. At hahatulan niya sa katwiran ang mananampalataya at di mananampalataya sa panahon ng kawakasan. Kaya kung magkakaisa tayong lahat ng pagkilala at paniniwala na saksi tayo nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli, manindigan po tayo, ipanalangin natin yun ang minuno ng ating bansa sapagkat sila'y nagmamalasakit sa atin bilang tao na pinamamahalaan niya dito sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Talagang andun yung concern ng ating Pangulo sa kanyang pamamahala sa sambayan ng Pilipino.
upang tayo mapakinggan ang ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil pinaniwalaan natin yung buktong niya na anak na isinubo sa sanlibutan na tagapagligtas natin at tinubos niya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ilalagat na natin yung paniniwala natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na saksi na tayo sa pagkabuhay niyang magmuli. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng hula ng mga banal na propeta, ang katuparan po ay yung ating tagapagligtas na kung tawagin siya Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. In Book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, sa kanya ibibigay niyang pamamahala, sa espiritual na pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang Prinsipe ng Kapayapaan. O walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Jesucristo natin ilalagan yung ating pagkilala at paniniwala. Masusunod natin yung utos ng Panginoon Diyos na ibigin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siya rin ang tumatawag at pumipili at tumihirang sa iyo upang itayo tayong isang matibay at matatag na kaharian na di makikilo sa paniniwalang espiritual na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Alam niyo, tayong lahat ng mga tagapagmana ang tinawag niya na Banal na Bundok ng Sion. Tayo po ang ginawa niya na inilagay niya yung tanda sa Sion, at ang tanda na tutuparin natin ay yung kanyang buktong na anak na isinugo na paniniwalaan natin. In Book of Isaiah chapter 10 verse 12, diyan po sinikap ng Panginoon Diyos yung kanyang gawain na mahayag sa banal na bundok ng Sion. Naramdaman niyo po ba, naunawaan natin lahat mga kapatid at kaibigan, nakaugnay yung paniniwalaan nating lahat, bawat isa, bagamat marami man tayong mga iglesia sa ating mga tahanan na nangalat sa buong sanlibutan, nasasamba natin siya sa espiritu at katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang hinahanap ng ating Ama, nasasamba sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. O di magaang pasanin ang pamatok sa lahat ng iniimbitahan, magaang ipamuhay. Dahil dumating na yung mapanganib na kinatatakutan ng mga tao na may salot na dumating na lumilipol sa atin bilang tao. So masasamba natin siya kahit nandito tayo sa ating mga tahanan. Ito na yung tamang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po yung talagang napaka-perfect na praise and worship. Ito yung luluwalhatiin na natin siya, dadakilain na natin siya, papupurihan na natin siya sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nahayag po ang larawan ng Panginoon Diyos sa buktong na anak. Ipinakilala ng Panginoon Diyos ang larawan ng kanyang buktong na anak, at ipinakilala naman ng buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Kaya iisang Diyos na tunay yung kinikilala natin at tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Espiritu po ang Diyos sa pasimula pa lang. Nang likhay niya ang langit at lupa, espiritu po siya. Kaya yung anak niya, espiritu rin, katulad niya. Kaya naman tayo mga itinatag tagapagmana ng buhay na walang hanggan, nagmagana pa, umaalala ng patotoo, naghihintay na, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala, nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat, nagsisisi na tayo sa mga pasimulang araw ng sanlibutan na kinagis na natin dito, tayo naghihintay sa muli niyang pagparito. Tayo yung tinawag niya na nakilala natin yung tumawag sa atin at nakilala natin yung sinasamba natin na tunay at isang Diyos natin na tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Nakuha niyo po, isasambahin natin. Ang sinamba ng mga banal na apostol nagpakita sa kanila ang espiritu Nakuha po natin, naunawaan natin. Nagpakita sa kanila bago umakyat sa langit. Inihalal silang mga mangangaral. Ibinili sa kanila na humayo sila at ipangaral nila sa buong sanlibutan ang mabuting balita. Nagpakita sa kanila ang ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Ngayon, maunawaan natin na yung ating
kinikilala na tumawag sa atin at pumili Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba tayong lahat, mga kapatid at kaibigan, na nangalat sa buong sanlibutan? Wala pong dagdag, walang bawas. Bakit po? Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na tupad. Nangyari po, ano? Sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring hula ng mga banal na propeta. Ipinangaral nila sa atin na mga nalalapit tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo mga itinakdang tagapagmana eh. Tayo ang gaganap nito. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo kanya walang dagdag, walang bawas, sakto tayo. Kaya nga darating siya eh. Ang timbangan po, ito, yung banal na kasulatan, sakto tayo sa paniniwalang espiritual dahil may hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na may relasyon tayong lahat ng paniniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Hindi po iba pangalan ng relihiyon ang tumutupad ng katuwiran ng patutuo na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Ang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ang tumutupad ng patutuo na saksi sa pagkabuhay ng maguli, tayo po ang dalisay na relihiyon na inihanda na walang dumis at kapintasan na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. At nananahan sa puso't pag-iisip natin yung katwiran ng patutuo, hindi nawawalay sa labi natin, lumalabas yung patutuo na pinaniwalaan natin na hula ng mga banal na propeta na pinahayag ng mga banal na apostol sa atin po na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At ang tolda ng banal na bundok ng Sayon, sinabi ng Panginoon Diyos na hindi daraanan ng salot, hindi daraanan ng masasamang mangangaral sa panahon ng kawakasan. Do you believe that, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Naramdaman natin yung may matuwid na relasyon. Ang gumawa ng tipan na paniniwalaan natin, ang author, yung ating tagapagligtas, yung ating manunubos. Siya gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo ang daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi po tayo po pwedeng dumiretso sa ating Ama, kundi dadaan pa tayo sa ating tagapamagitan. Paniniwalaan natin yung ating tagapamagitan, kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. So malalim po yung grammar, ano? Pero, iminumula tayo sa katotohanan. Sinabi na ng tagapagligtas eh, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Eh ngayon, kung hindi natin kikilalanin yung namagitan sa atin, hindi tayo makakarating sa ating Ama sa langit. Dahil siya yung isinugo na tagapamagitan ng ating tagapagligtas na maghahatid sa atin sa harapan ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Yahatid nga tayo maluwalhati na walang lumis at kapintasan na bunga tayo sa pagkapanganay ng kanyang buktong na anak eh. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon, naging bunga tayo sa pagkapanganay ng nilalang ng Panginoon Diyos. Kaya tayo nagdiriwang, iniintay din natin na maging katulad tayo ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Kaya yung muli niyang pagparito, maraming warning. Amen po ba? Marami ng babala. Nakasisindak at nakanginginig na, nakatatakot na. Kaya ito po yung panahon ng kawakasan na binuksan na ang pintuan ng banal na bundok ng Sayon nationwide, worldwide. Kaya po ang may pandinig makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Babasahin ko po itong Roma chapter 15 verse 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na nasulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin. Tignan nyo nga po, yung sinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa mga taga-Roma. Ang sinasabi rito, sapagkat ang anumang mga bagay na naisulat, na ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin. Kaya po may nangyari para madagdagan yung ikatututo natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba kayo? Amen.
Sinabi na ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, isisilang ng maluwalhating babae yung ating tagapagligtas. Sa kanya iaatang ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Sumasa atin ng Diyos. Yan po yung mga nasulat ng una na sa ikatututo natin. At makikita naman natin sa aklat ng Numbers o sa aklat ng Bilang. Amen po ba? Basahin po natin kung paano niya pinagpala yung lahat ng sumunod sa kanya. At kung paano naman niya nilipol yung mga nag-disobey sa kanya. Yan po isang napakadakilang paalala na aral na ngayon bakit ba nagkakaroon ng salot ang buong mundo? Di po ba yan isang babala na rin at isang aral sa atin ngayon? Huwag natin isipin na naglilingkod ba tayo ng totoo na nasa ibang relihiyon tayo? Tayo mismo ang tunay na relihiyon na itinayo, naaalala ng patotoo ng ating tagapagligtas na sa tayo yung mga namamahinga sa ating mga tahanan ngayon. Kung lumipol po ang Panginoon Diyos sa panahon ng mga 12 angkan ng lahi, 1,000. Ngayon, 1,000 rin, buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya po sa lahat ng mga nakakarinig, unawain po natin mabuti at meron naman tayong babalikang alaala na pag-aaralan natin at bubulayin natin sa aklat ng Bilang. Basahin po natin dyan yung mga hindi sumunod, yung mga sumuway. Makikita natin na yung sumuway at hindi kumilala sa Panginoon Diyos nalilipol Pero yung mga sumunod pinabibilang kay Propeta Moises kung ilan ang lahi nung mga angka ng 12 lahi. Amen po ba? Amen. Yung mga naglingkod sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, nalilipol po, 1,000 ang nalilipol. O hindi na bago. Amen po ba? Talagang sadyang nandito tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat napakarami ng lumitaw na iba't ibang uri ng pangalan ng relihiyon. Aminin po natin yan. At yan naman meron naman nasulat na sa ikatututo natin, may nangyari po sa mga sumuway na hindi naglingkod sa tunay at isang Diyos na dapat nating paniwalaan. Amen po ba? Amen. O, pinakita ng Panginoon Diyos yung kapangyarihan niya sa lahat ng mga sumunod sa Kanya. Natala sa banal na kasulatan at yun din hindi sumunod sa Kanya, natala din, libo-libo kong mamatay. Yan po yung isang napakadakilang alaala na pinagbabalik tanaw tayo sa mga nakalipas na nangyari. Kaya pinatitibay niya tayo sa paniniwalang espiritual. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin. Kaya po may babalikan tayong nangyari upang magtumibay sa ikatututo natin yung ating paniniwalaan. Ang Panginoon Diyos ay matuwid, mabuti, at lahat ng nagpapakumbaba na may takot sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay ng muli. Pinapalitan niya ng kagalakan, pinapalitan niya ng katiyakan, ng kasiguraduhan. Yung pagsiselebrasyon natin at meron tayong inaalalang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula nila. Pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, automatic nagkaroon ng pagsilang sa atin sa paniniwalang espiritual. Kaya tayo isinilang sa paniniwalang espiritual dahil tayo ay alipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya kailangan tayong ipanganak na muli sa paniniwalang espiritual upang pagharian tayo ng katwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naramdaman nyo, naunawaan natin, kaya tayo hinirang, gagawin niya na tayong tahanan, mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lalabas na sa labi natin yung patotoo na pinaniwalaan natin, hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo. May iniintay na tayo na kumahayag siya sa alam-api, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba tayo doon? Sinabi po niya yan. Tao din ako katulad nyo na pinapahayag ko yung sinabi niya sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, wala pong bayad dito. Pakikinabangan ng ating mga pamilya to.
Kaya po nakagagalak itong pagdiriwang na itinakda niya sa lahat ng mga magiging participants ng ating tagapagligtas. Sa lahat ng mga partakers, meron tayong aalalahanin at paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Nahayag po yan sa buong mundo. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Yan po yung katwiran na meron tayong relasyon bawat isa. Amen po ba? Naramdaman po ba, naunawaan natin yung matibay at matatag na ipinagkaloob sa atin yung relasyon ng mga partakers at mga participant na pinalalagot, pinasasagana niya sa paniniwalang espiritual, na pinupuspos niya ng kagalakan at pagtitiis na nadatnan tayo mga faithful and wise servant. Kaya tayo mga tapat ng katiwala, kaya tayo mga wise nakilala natin na wala palang kaligtasan sa mga kinagis na nating paniniwala dito sa sanlibutan kundi nasa Panginoong Jesucristo ang kaligtasan at katiyakan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na ito ipaalala sa atin at ipasaliwa sa alaala natin itong mga nasulat na nagpapatibay ng paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan po tayo nagkaroon ng pag-asa at pag-aliw sa ating bawat isa? Di ba sa mga nangyari? Sa mga nangyaring kasaysayan, meron tayong susubaybayan na magpapatibay ng pag-asa sa ating bawat isa. Inaaliw tayo. Amen po ba? Amen. Paki-upload nga po natin ang ating mga Holy Bible sa ating mga gadget. Uulitin ko po, paki-upload natin, yung ating mga Bible sa ating mga gadget dahil ito po yung last days na, ito yung rapture of the church, ito yung inire-raise up na yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari, na binili tayo ng kanyang pag-ibig, hindi peso ang ibinili sa atin, hindi gold, hindi brilyante, kundi pag-ibig ang pinagtubo sa atin lahat. Paki-upload nga po yung ating mga Holy Bible sa ating mga gadget, and then kung na-upload na yan, i-write po natin yung Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon na naka-record na sa langit. Tayo mga kalipunan ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay niya maguli na nagpapatotoo sa panahon ng kawakasan na naniniwala at naglalagat ng pagkilala at paniniwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas na may relasyon tayo bawat isa at lahi niya tayo bawat isa. Siya ho ang magpapatunay dito sa kanyang banal na kalooban sa banal na kasulatan. Kaya pagparito niya, titimbangin ang paniniwala ng marami Ngunit tayo, sakto tayo sa timbang dahil may sinusubaybayan tayong hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Susukatin tayo, ito din ang panukat niya, yung katwiran ng patotoo. Pagdating niya, sakto tayo sa sukat, nakipaglaban tayo sa walang kapuluhang paniniwala ng sanlibutan. Naging tapat tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo katipan niya, nababalikan. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng paubinat niya, natuto pa rin natin bawat isa. Naramdaman niyo po ba na katulad niyo rin akong tao na ginagamit lang niya ako bilang tao na ilabas ko yung kanyang pag-ibig, yung kahayagan ng patotoo? Nakagagalak po mga kapatid at kaibigan, basahin natin sa aklat ng John chapter 5 verse 9, 10, 11, 12, 13. Nahayag po ang pag-ibig niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba tayo? Amen. Hindi po ba yan ang magpapatibay at magpapatatag sa ikatututo natin ng mga sinabi ng mga banal na propeta at ipinauunawa sa atin kung alin yung mali na dapat nating iwasan at kung alin yung tama na dapat nating ipamuhay sa ating mga tahanan na paniniwalang espiritual?
upang kung tayo nagkakaisa ng paniniwala at dumadaing tayo sa pangalan ni Kristo Jesus, napapakinggan tayo ng kanyang Ama sa langit. Siya lang po ang may kapangyarihan mag-alis ng salot. At siya lang ang may kapangyarihan ibalik ang normal na pamumuhay natin bilang mga tao na naglalakbay dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Isa lang po ang paglalagakan natin ng buhay ng pag-asa, ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit po napabanggit ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus? Dahil ang Panginoon Diyos po ang nagsugo sa Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng ating tagapagligtas, ang naniniwala sa akin ay naniniwala sa nagsugo sa akin. Amen po ba? Amen. Nakilala po ba natin yung ating pinaglilingkuran, yung Espiritu, walang laman, walang mga buto? Nakikita pa siya ng lahat ng mga tao sa muli niyang pagparito, mahanging onti siya sa alapapit. Di po ba nakapananabik? Nakaka-inspired? Nadatnan tayo na meron tayong ginawa, may tinupad tayo bilang tao, na inalala natin yung hula ng mga banal na propeta na nakita, namasdan at nakausap at nakasama at nahipo ng mga banal na apostol, ang Espiritong nagbibigay buhay, na ipinangaral nila sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan na kanilang nakasama at nakita sa atin ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Di po ba't nakagagalak na makasama sa inaalala natin yung patutuo ng ating tagapagligtas? Mapalad tayo, nakagagalak na sa pagdiriwang natin may katiyakan tayo sa pag-iintay natin. Sa pagpupulong natin isa lang yung paniniwala natin lahat Kaya isang katawan tayong lahat, isang espiritu yung pinaniwalaan natin lahat. Yun pinagkaloob sa atin ng ating tagapagligtas lahat Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magpuli. Iisa yung doktrina natin, iisa yung bautismo natin lahat. Ibinid niya tayo na iisang sambahayan tayong lahat. Bagamat marami man tayo mga iglesia na nangalat sa iba't ibang bahagi ng bansa, ng buong mundo, iisa yung paniniwala natin lahat. Amen po ba? Kaya nga po, kung magkakaisa na tayo ng paniniwalang lahat sa ating mga tahanan na namamahinga tayo ngayon at nag-iintay tayo ng desisyon ng ating presidente, at magpasalamat tayo, binibigyan siya ng karunungan ng Panginoon Diyos upang tayo'y pangalagaan bilang mga tao, huwag tayo masuwayin at yung masuwayin napapahamak Amen po ba tayo? Katulad din po ng mga unbeliever sa panahon ng 12 angka ng lahi ng Israel. Sumuway sila sa Panginoon Diyos, kaya sila napahamak Pero lahat na sumunod sa Panginoon Diyos, nakatala po na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ngayon, salot lahat ng mga sumusuway. Kaya nadadagdagan ang virus, dahil ang virus nahahawan na sa may mga tama ng salot. Amen po ba? Amen. Kaya ang ating Pangulo yung desisyon niya para sa ikabubuti natin lahat Suportahan natin yung desisyon niya at wala man tayong maitulong na financial na bagay besa physical na pagsunod natin natutulungan na siya sa binababa niyang desisyon sa ilalim ng Estado ng Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kagalakan na sa Pangulo ng Pilipinas na kapag nagbaba ng alituntunin para sa ating lahat sa ikabubuti natin sundin na natin para huwag na tayong mapahamak. Ngayon sa spiritual na paniniwala, binigyan din tayo ng kalayaan. Magdesisyon tayo kung tayo ba gusto magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan everlasting magpakailan-kailan pa man Pero sa mga sumuway, meron din pong pagdurusa, magpakailan-kailanman. Amen po ba? Amen. Kaya ito po talagang pinatitibay tayo sa mga nakalipas na nangyari.
at pinatitibay at pinatatagdag naman tayo sa hula ng mga banal na propeta na meron tayong sinusubaybayan, hula ng mga banal na propeta na nangyari at nakasama ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Kaya tayo kailangan ipanganak sa paniniwalang espiritual dahil maghahari na sa puso't isip natin yung katwiran ng patutuo ng Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom. Malapit na po siyang pumarito. Meron na pong naghahayag ng patutuo na mga kapatid niya sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagbubunga sa paniniwalang espiritual. Kaya tayo itinuring na kapatid dahil kalarawan niya tayo sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa atin at naunawaan natin, mga people of Zion? Amen. Ang Zion kung tinatawag, tayo mga mananampalataya. Nakuha po natin, naunawaan natin, tayo yung mga sanga na nasugpong sa puno ng buhay. Amen po ba? Amen. Kung ang puno ay espiritu, ano larawan ng sanga? Espiritu rin. Kaya nga po buhay na walang hanggan walang kamatayan Inilagay niya at ikinomvert niya tayo sa paniniwalang espiritual. So maunawaan natin ngayon na siya lang ang may kapangyarihan upang tayo i-transform niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Na-renew tayo sa paniniwalang espiritual. May commitment tayo sa paniniwalang espiritual. Alam niyo yung mga na-renewal sa espiritual, may patutuong pinaniniwalaan Yung mga natatransform sa paniniwalang espiritual, mga nagte-testimony sa pagkabuhay na magmuli Amen po ba? At yung mga na-transform sa paniniwalang espiritual na pinatitibay at pinatatatagal, pinasasagana sa atin yung katwiran ng patutuo, yung karunungan, yung pag-asa, yung pag-ibig, yung kamanalan, yung pagtitiis, yung pagpipigil sa sarili, yung mabuti kalooban sa kapatid na i-share natin at ibahagi natin ito sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Namumuhay tayo ng may kabanalan sa kabanalan. Namumuhay tayo ng puspos ng pag-ibig sa pag-ibig. Pinapahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Ang kabutihan niya, sinugo niya yung bugtong na anak na nahayag nga larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa kanyang anak Kaya espiritu yung ating pinaniniwalaan na tagapagligtas na kung siya mahayag, mahayag din tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin at naunawaan yung presensya na sa pag-iintay natin na meron tayong inaalala at ginaganap na tinutupad natin na hula ng mga banal na propeta, mapalad tayo mga nag-iintay. Kaya nga nandito tayo sa physical na kalagayan Binabago niya yung lakad ng paniniwala natin dahil tayo na nagkakaisa sa paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, tayo ang inirinyo niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Kaya bilang nasa physical na kalagayan, may iniintay pa tayo, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala na baguhin niya tayo sa isang mata. Amen po ba? O di may iniintay tayo, bababago pa tayo, mga kapatid at kaibigan. Maliwanag po ba sa atin at naunawaan natin yung paniniwala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo? Kaya sinabi ng ating tagapagligtas na hindi tayo mapapahiyang lahat sa pag-iintay at pagbabantay natin. Mapapawi na kalungkutan natin dito sa mundo. Hindi na tayo makakailangan ng mga rasyon na bigas. Hindi na tayo mag-iintay ng mga diladilatan dinadala sa atin. Hindi na tayo mag-iintay ng pagbabayad ng tubig, pagbabayad ng kuryente. Dahil ang magiging liwanag natin sa langit ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Matatapos din kung lahat itong hilahin na ginagalawan natin dito sa mundo. Kaya siya ang umaaliw sa atin. Siya ang espiritong mga aliw na umaaliw sa atin. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa atin sa hinaharap. Napakadakila po ng panahon ng kawakasan na iginagayak sa ating lahat. Tayo po ang ipinaghanda niya ng huling hapunan. At ang hapunan na kinakain natin, pinaniniwalaan natin yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na naka-quarantine ngayon, ang may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan.
May mga Bible tayo sa ating mga tahanan. Ang nagpapalago ng kaalaman at paniniwala sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, na ating tagapagligtas, ang Panginoon Diyos po ang nagpapalago at nagpapasagana ng ating paniniwala bawat isa. Amen po ba? At tulad nyo rin akong tao na ginamit niya, nagbilukan niya yung labi ko sa kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao Ang pampalubag loob niya sa mga tao, yung buktong na anak, isinugo na paniniwalaan natin. Kaya tagapagligtas nga natin Siya yung ministro natin, siya yung author natin, siya yung dakilang guro natin na nag-alay ng buhay sa ating lahat. Nakuha po ba natin? Naunawaan natin? Kaya sabi ni Apostol Pablo dito ito pa rin, sa Roma chapter 15, na nagpapatibay ng ating paniniwala, mong mga nasulat ito dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ginawa ng Diyos sa pagtitiis at pag-aliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Tignan nyo, magkakaisa tayo ng pagkilala at paniniwala at pag-iisip lahat ayon kay Kristo Jesus. Wala naman po ibang pangalan na doon tayo maniniwala para doon tayo magkaisa. Amen po ba tayo? Amen. Di ba nakalagay dito, lo binawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw. Lo binawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na kay Kristo rin naman. Makukuha po natin at ipinagkaloob sa atin, paniwalaan na natin yung hula ng mga banal na propeta na ang katuparan ng hula ay yung ating tagapagligtas. Na sinaksiyan pa ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tignan nyo po, balansyado, sakto sa sukat, sakto sa timbang. Yung binigay sa atin at ipinagkaloob na paniniwalaan na magkaisa tayo ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. Kaya, kanina, nadinig natin na magkaisa na tayo ng pagkilala at paniniwala ng mga iglesia na namamahinga sa mga tahanan. Naturuan na rin natin yung mga anak natin, yung mga apo natin, kung paano tayo naligtas sa sanlibutan. Ano ba naging kasalanan natin? Tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya tayo nagkasala sa Panginoon Diyos ayaw na tayong mahatulan sa pagpalito ng kanyang buktong na anak Kaya isinugay buktong na anak upang tayo alisin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, na nangalan sa sanlibutan, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya tayong mapahamak Kaya huwag natin tularan yung mga sumuwi sa Kanya. Sa mga nakalipas na mga kasaysayan na nagpapatibay sa ikatututo natin ngayon. Amen po ba? Amen. At tularan natin mga matuwid na sumunod sa Panginoon Diyos. Na pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kaya inaalis na tayo rito, kaya sinugay buktong na anak Tayo yung pinaghanda ng huling hapunan at na ipamumuhay natin ito. Ito yung pagkain na ipamumuhay natin. Paniniwala, yung pamumuhay natin. Amen po ba? Tayo na rin yung maluwalhating babae. Tayo yung baong babae. Na ipinadadalaw na yung baong babae. May pangalan po yung baong babae. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, sinabi ni Propeta Isaiah siya, natupad na sa atin ngayon. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Specific po banal na bundok ng Sayon ang nakatala sa langit. Kaya nga po, ipina-upload ko yung banal na kasulatan, maging transparent tayong lahat para ma-obserbahan nyo, para ma-clarify natin lahat, ano nyo ko, yung ma-edit nyo ko, ang Panginoon Diyos din po ang magpapatunay. Pag na-upload sa gadget nyo ang inyong mga banal na kasulatan, i-write nyo ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya po ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, mapalad yung mga tatawagin na makakakilala sa ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Recorded na tayo sa langit. Amen po ba? Dahil tayo yung katipan niya, tayo yung tumutupad ng kanyang ginawa.
napaniniwalaan natin yung ginawa niya, natutularan natin na magpapatotoo tayo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, nagpapatotoo tayo na espiritu, walang laman, walang mga buto, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba tayo? Napakadakila po na yan yung pinatitibay at pinatatatag at pinasasagana sa ating paniniwala na pinupuspos tayo ng karunungan, ng katalinuhan, ng pag-asa, ng kaalaman at unawa. Amen po ba? Na anywhere, everywhere, saan na tayo pumunta, tuwi-tuwi na minapasdan niya tayo. Dahil tayo yung bunga niya na nilalang sa pagkapanganay. O di ibig sabihin, nagkaroon ng paglikha sa atin bawat isa. Amen. Automatic sa paniniwala, nilikha niya tayo na umahayag yung panganay sa alapaap na espiritu, mahayag din tayo sa isang mata. Amen po ba tayo? Amen. Yan po yung mangyayari sa mga inihanda na maluwalhati, walang dungis at kapintasang iglesia. Ang pangalan po natin lahat, iisa lang ang pangalan na nakatala sa langit. Banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. O italaan nyo rin yung mga relihiyon ngayon. Tignan natin kung patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Ito po yung kalooban niya, yung tinutupad natin. Amen po ba tayo? Ito na yung kalooban niya. Hindi na siya bababa dito para sabihin pa sa atin. Ito na yung kalooban niya sa banal na kasulatan. Iniintay na lang natin yung muli niyang pagparito na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Na hindi na tayo makikinig pa sa mga itinayong mga kaharian dito sa sanlibutan. Dahil siya mismo ang nagtayo sa atin bilang isang napakadakilang kaharian. Itinayo tayo sa paniniwalang espiritual. Tayo ang tumutupad ng katuliran ng ating tagapagligtas. Na siya ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na nagtalaga sa atin. Na sa pagparito niya, may daratnan siyang mga tapat na katiwala na umaalala ng kanyang tipan. Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao. Ayaw niya pumapahamak ang mga tao sa panahon ng kawakasan. Kaya po itong panahon ng kawakasan, mga babala na po ito sa atin. Amen po ba? Lilipas din po yan. Kaya lang, may aral na iniiwanan sa atin yung nangyaring salot na ito ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya halos napakarami ng mayayamang tao ngayon ang nagdodonasyon at tumutulong na para maibahagi na rin nila yung kanilang kawang gawa sa mga tao. Amen po ba? Kasi wala namang kabuluhan na ang lahat ng material na bagay pagka talagang niloob ng Panginoon Diyos na wakasan na ang mundo eh. Amen po ba? Amen. Tanging siya lang po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaya sinubing bugtok na anak, inihanda niya na tayo. At tayo yung babaeng malinis na inihanda niya na walang dugis at kapintasan. Sa spiritual niya tayo inihanda, hindi sa laman. Amen po ba? Amen. Dahil eto tayo ngayon sa laman, tutuparin natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas. Dito lang tayo magkakaroon ng buhay na pag-asa, ng katiyakan, ng kasiguraduhan, sa pag-iintay at pagbabantay natin. So maituturo natin sa mga anak at apo natin kung paano tayo tinubos at kung saan tayo tinubos. Ano ba nagawa natin sa Panginoon Diyos at tinubos niya tayo dito sa sanlibutan. Di po ba? Naalipin tayo ng walang kabuluhang aral na sanlibutan. Namulat na tayo dito bilang tao na marami ng mga sekta. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po sa inyo ito. Dito rin, no? Na Roma chapter 15. Nasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito yung nagpapatibay sa atin ngayon, mga nangyari sa mga nakalipas. Pinatatatag na yung pundasyon ng paniniwala at pananalig natin. Amen po ba? Na magkaisa na tayo ng pag-iisip na anak kay Kristo rin naman. Ngayon, kung tayo magkakaisa ng paniniwala lahat at maninindigan tayong tapat, mabilis po mawala ang salot. Hindi na mag-i-increase ang may mga sakit na salot dito sa ating bansa. Mararamdaman na ng namiminuno ng ating bansa na talagang bumababa na yung salot. So bibigyan na tayo ng kalayaan para makapaghanap buhay at maging normal tayo. Dahil siya ang ama ng ating bansa na nakangalaga sa atin bilang Pilipino. Amen po ba? Amen. Ipanalangin natin yung ating Pangulo na bigyan siya ng kalakasan at
marami pang kaarawan at ilayo sa kapahamakan yung kanyang sambahayan at mapamunuan niya tayo na talagang sabi niya nga, ayaw niya nga datnan siya ng Panginoong Hesukristo na wala siyang ginawa. Amen po ba? So isama natin siya sa panalangin upang lahat ng kumakalaban sa kanya sa pamamagitan ng pagdidesisyon at pagmamalasakit na sa bansang Pilipinas na para sa mga Pilipino, yung mga mapahiya naman, yung mga kumakalaban sa kanya na walang ginagawa. Amen po ba? Amen. Nakita nyo, ang Panginoong Jesucristo napakaraming kumalaban sa kanya, pero nung nangyari yung katuparan ng kasaysayan di po ba't ang lahat lumuhod sa pangalan ni Jesus na nagsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon? Naunawaan po ba natin yan? Kaya wala nang kapangyarihan si Satanas. Papatapos na po ang kapangyarihan ni Satanas. Nasa ilalim na ng mga paa at talampakan ng mga banal sa panahon ng kawakasan. Dahil ito na, nagising na ang Panginoong Diyos sa kanyang banal na bayan at nang magising siya sa kanyang banal na bayan, natakot na ang mga tao. Di ba nagkakatakot na ang mga tao ngayon? Ito pa po yung magpapatibay sa atin sa Aklat ng Roma, chapter 15, verse 18. Unawain po natin mabuti at kung maunawaan na natin, maging tapat na tayo sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya nagpapasagana, ginamit lang niya akong tao na katulad nyo na ipangaral at ipahayag ko yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao. Amen po ba? Ang kagandahan loob niya po, ang pagmalubag loob niya, yung ating tagapagligtas. Nahayag ang kabutihan niya sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw na tayong mapahamak. Paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas. Magkaisa na tayo ng paniniwalang lahat. Magpatotoo na tayo sa pagkabuhay ng magulit. Alam niyo po ba yung buhay na walang hanggan? May patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? At yung merong inaasam-asam na tatanggapin crown o putong na walang kamatayan yung mga tapat na katiwala hindi na po ito susunod pa sa mga kinamulatan natin, mga walang kabuluhang aral ng sanglibutan, kundi ilalagat na natin ang buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa, yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Babasahin ko na po yung verse 18 ng Roma chapter 15. Sapagkat hindi ako nakahas magsalita ng anumang mga bagay maliban na sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko sa pagtalima ng mga hentil sa salita at sa gawa. Nakuha po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na i-apply natin ngayon ito sa paniniwala natin sa ating tagapagligtas. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ako nakahas magsalita ng anumang mga bagay maliban na sa mga ginawa ni Kristo. So wala pong sinalita si Apostol Pablo sa kanyang sarili, kundi ang sinalita ni Apostol Pablo yung ginawa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Alam niyo yung lihim ni Apostol Pablo? Inuusig niya yung mga banal Ngayon, tinawag at pinili si Apostol Pablo upang gawing ministro sa kahindilan upang mahayag ang buong kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Hinirang siyang ministro sa kahindilan. Nagpakita sa kanya sa ilang, nabulag pa siya. Amen po ba? At si Ananias, na nanalangin kay Apostol Pablo, nawala na yung tumatakip sa kanyang mga mata, nakakita na siya. Sinabi ng ating tagapagligtas na ihirangin kitang ministro sa kahindilan, ipahayag mo na nagpakita ko sa iyo. Ibig sabihin, nakakita ni Apostol Pablo ang larawan ng ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya sabi niya sa Roma, sa 1 Corinthians, kung hindi muli binuhay ang Panginoong Jesucristo, ano kabuluhan ng pangangaral ni Apostol Pablo sa kahindilan? Amen po ba? Purihin ng Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo ng buhay magmuli sa ikatong araw. Napakadakila ng kanilang pangangaral sa atin na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sapagkat hindi ako nakahas magsalita ng anumang mga bagay maliban na sa mga ginawa ni Kristo. Amen po.
sa pamamagitan ko sa pagtalima, sa pagsunod ng mga hentil sa salita at sa gawa, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot hanggang sa liliko, ay aking pinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Nakuha po natin, naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, ang ipinangaral ni Apostol Pablo sa mga kahentilan, saksi siya sa pagkabuhay na maguli, sa mga kababalaghan. Ayan o, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pa, buhat sa Jerusalem at sa palibot hanggang sa liliko, ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Nakuha po natin, maging si Timoteo, pag sinulatan ni Apostol Pablo, anak ko, Timoteo, alalahanin mo, saan ka ni David, si Yesu Kristo na binuhay na magmuli, na ipangaral mo. Nakuha niyo po? Amen. Isang napakadakilang alituntunin na ipinapaalala sa atin ngayon ng mga iglesia sa mga bahay-bahay, na ito na po yung talagang napakasagradong relasyon natin, na tayo ang santuaryo niya na inihanda walang dumis at kapintasan, na ang tabernakulo ay inilagay sa santuaryo, na tayo naman ang santuaryo niya na malalim ang grammar, na tayo mga iglesia sa anumang bahagi ng sulok ng daigdig na ito, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na mga nadaya at pinanunumbalit na ngayon sa panahon ng kawakasan, at inihahanda na tayo walang dumis at kapintasan, upang datnan tayo sa muli niyang pagparito ng mga tapat na katiwala, na sa isang mata, mababago tayo. Yung may kabulukan ay mapapalitan ng walang kabulukan. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52 to 53. Ano yung pinapaalala sa atin? Hindi tayo pwedeng turuan ng sino man. Bakit sinulat po ni Apostol Juan yan sa mga itinakdag tagapagmana? Hindi na po bago. Doon pa lang sa mga banal na apostol nagpaalala na ang tagapagligtas na maraming papalito sa pangalan niya na mga aral Amen po ba? Nakukuha po natin, naunawaan natin. Amen. Basahin po natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan at kung maunawaan natin yung ating napapakinggan at napapanood sa social media, na ang Diyos ay pag-ibig, ipinapangaral ng mabuting balita o ang Ebanghelyo na walang bayan. Ang bunga nito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, at ang bunga ay lalago yung ating pagkilala at paniniwala, lalago yung pagtitiis, yung pagsasakripisyo natin. May iniintay tayo, katiyakan, na tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ano sabi dito? Bakit po ito'y sinabi sa atin na mga tutupan? Kasi maraming ang paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na mga ngaral at magtatayo ng mga kaharian, dadayain ng mga pusong walang malay. Ngayon, ang tumatawag sa atin yung ating manunubos. Inaalis na tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? 1 John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tingnan niyo po ito, unawain natin mabuti. Tungkol sa inyo, sa atin na mga iglesia, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap. Tinanggap natin sa Panginoong Jesucristo yung pagkapahid na tinanggap natin, nananahan sa inyo. At hindi nito kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuturuan ito ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Ito yung tinatahanan ng ating paniniwala. Di ba yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas ang tumatahan sa puso't isip natin? Amen. Na tinanggap natin sa ating tagapagligtas yung patotoo, yung katuwiran niya. Dumalabas sa labi natin, di nawawalay sa labi natin yung patotoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po kasi ito patotoo Amen po ba? Alam niyo po ba ang banal na bayan niya, ang bansang banal niya, tayong mga kaliputan ng mga iglesia na namamahinga ngayon sa mga bahay-bahay. Tignan niyo po at unawain natin, hindi po naging komplikado ang layunin niya sa buong mundo. Tama po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po komplikado, kundi
pumapabor po sa atin ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan ng mga iglesia na nasa ating mga bahay-bahay. Tama po ba? Dahil ang kalooban niya, yung Bible natin, ilalagat na natin yung paniniwalaan natin sa patotoo ng ating tagapagligtas. Hindi po nahadlangan ito. At walang distansya dahil tayo'y nasa mga tahanan, namapahinga na tayo. Sumusunod tayo sa ilalim ng utos ng Estado bilang tao. Amen po ba? At sa pamamahala naman ng ating tagapagligtas, maingat natin itong inaalala at pinaniniwalaan na meron tayong patotoo na pinaniniwalaan at tayo'y ginayak na ng mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin, manahan kayo sa Kanya. Manahan tayo sa katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas upang kung siya'y mahayag din tayo ng kalarawan niya dahil nananahan tayo sa katuwiran na ginawa niyang halimbawa na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. That is the new Sabbath day. Year of the Lord. Kaya nga po tayong lahat ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Birth of Christ tayong lahat, isa lang ang pagsilang natin lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Lahat ng sasaksik magpapatotoo, isa lang ang kapanganakan natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po dahil the same birth lahat tayo. Dahil isang espiritu yung tumataan sa puso't isip natin lahat. Amen po ba? Amen. Nakuha na po natin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man at hindi nahadlangan itong gawain ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga mananampalataya sa mga bahay-bahay ngayon, kundi bumabor pa nga sa mga iglesia. Amen po ba? Kaya nga po lahat lilipas Lilipas ang lahat ng nakikita natin. Ngunit lahat ng salita ng Panginoon Diyos mananatili magpakailan-kailan pa man at sa lahat ng mga iniimbitahan na magiging bahagi ng kanyang banal na bayan, bansang banal, sariling bayan, pag-aari ng Panginoon Diyos na nakatala na sa langit, tayo ang tumutupad ng salita ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, tayo po ay mananatili din magpakailan-kailan pa man dahil tayo ang mga nilalang niya na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Verse 28 ng 1 John, chapter 2, at ngayon bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Maliwanag po ba? Amen. At ngayon, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya. Ang sabi, manahan tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Manahan tayo sa katuwiran ng pagkabuhay niyang maguli. Manahan tayo sa patotoo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Di po ba isa lang ang paniniwalaan natin na pananahanan ng paniniwalaan natin lahat na mayroon tayong pag-iisip ng ating tagapagligtas? Iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo na mananahan yung ating puso't pag-iisip sa paniniwalang espiritual na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Naunawaan po ba natin mga kapatid at kaibigan, mga minamahal namin mga kaibigan at kapatid na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Nakagagalak po mga kapatid, talagang puspos na kabutihan ng ating tagapagligtas. Tignan niyo po, nakagagalak. 1 John chapter 5, verse 9. Kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Tignan niyo, ang patotoo ng tao nakikita natin yung halimbawa Pero lumilipas ang patotoo ng tao ang nakalagay dito Lalong dakila ang patotoo ng Diyos sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa Kanyang anak. Tignan niyo. Naunawaan natin, sinabi ng apostoluhan ito, nakita nila yung patotoo Kaya perfect. Amen po ba? Verse 10. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos. Ito pong patotoo, mangyayari lang po ito sa mga individual na iglesia na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan.
Ngayon, kung ang pangalan ng relihiyon natin ay iba na hindi nakatala sa langit, magpatotoo man tayo na magpatotoo, wala tayong iniintay at katiyakan na datnan tayo mga faithful and wise servant. Bakit po? Hindi tayo umalis sa mga daya ng mga aral ng sanlibutan. Ang mga tapat na katiwala po, pinaniniwalaan natin yung patotoo na tumataas sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa atin yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo po yung kaharian niya at tayo yung bahay niya na itinayo na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon na nagdiriwang dito sa sanlibutan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba na nakatala na sa langit? Kaya gamitin pa ng ibang relihiyon ito, hindi na applicable sa kanila ito. Amen po ba? Dahil ang gumagamit nito, tinawag niya na Banal na Bundok ng Sayon. Hindi po iba pangalan. Kasi ang gumagamit ng patotoo, na saksi sa pagkabuhay na magmuli, ang nakatalang pangalan sa langit, Banal na Bundok ng Sayon. Ngayon, pagka nasa ibang relihiyon tayo, at hindi naman gano'n ang pangalan, useless po yung pag-iintay natin. Amen po ba? Amen. Verse 10, ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawa sinungaling ang Diyos sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na binigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. O tingnan nyo, ang naniniwala na may buhay na walang hanggan yung pong naniniwala sa patotoo na binigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Amen po ba tayo mga kapatid at kaibigan? Amen. Mga minamahal naming mga manggagawa sa ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Nasa Panginoong Jesucristo ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang buhay na walang hanggan. May patotoo po tayong paniniwalaan. Amen po ba? Napakaliwanag po nito. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang naniniwala sa ating tagapagligtas ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Ang hindi naniniwala sa ating tagapagligtas ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So nakagagalak na araw na inihahatid namin sa lahat ng mga tao ang regalo na walang bayan. Amen po ba? At sabi po doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo ang bayan niya na sariling pag-aari na pinili, na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin at tumili sa atin. Amen po ba? Inihahayag natin sa madilim na sanlibutan dahil talaga magliliwanag na at siya rin ang magpapakilala sa atin lahat ng mga iniimbitahan niya na itinakda niya na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Siya ho ang naglagda o siya ang nag-signature sa Banal na Bundok ng Sayon. Kaya po nararamdaman na natin ang mga babala na nangyayari sa panahon ng kawakasan at hindi lang naman sa ating bansa, kundi sa lahat ng mga bansa. Ano po? Kaya ito'y isang napakadakilang aral na rin na magmuni-muni at maggulay-gulay na tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sa Kanya lang natin ititiwala yung ating paniniwala upang makatyak na tayo sa panahon ng kawakasan sa pag-iintay natin na makamit natin yung crown na ibibigay sa atin bawat isa. Amen po ba? Na ang crown na tatanggapin natin ay maging katulad tayo ng ating tagapagligtas na panganay na nilalang niya at tayo naman ang bunga sa pagkapanganay na nilalang niya na kung ano ang larawan ng panganay na nilalang niya, gayon din ang larawan ng mga bunga ng panganay na nilalang niya na naghihintay sa panahon ng kawakasan na sa pangalan ni Kristo Jesus ay naglagat tayo ng pagkinalang paniniwala. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa atin lahat ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin na ako'y katulad nyo rin tao na ginamit lang niya akong instrumento o kasangkapan upang ito'y pahayag na ang Diyos ay pag-ibig at wala siyang itinatangi. Tayong lahat ay iniimbitahan sa gawain ng Banal na Bundok ng Sayon at dito hihipan ng trumpeta, makinig ang lahat na nananahan sa lupain sapagkat ang panahon ay malapit na at mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ni Kristo Jesus sa Banal na Bundok ng Sayon makakasumpo ng kaligtasan.
Amen po ba? Hula po ni Propeta Joel yan. Sabi sa ating lahat, ito po, yung paalala sa ating lahat, na pinatitibay, pinatatatag sa puso't isip natin, yung napakinggan natin, at paniniwalaan natin bawat isa, na walang bayad, ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung panahon na talagang siya ang tumatawag, siya ang pumipili sa ating bawat isa, na nagpapaunawa sa atin. Ano po? Siya nagpapaunawa sa atin, hindi sa ating sarili tayo makakaunawa eh. Siya ang nagpapaunawa sa atin. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Yesu Cristo na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas. May relasyon po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Na-radio tayo, na-transform tayong lahat. Sabi niya sa ating lahat, at narito, ako ay magaling pumaparito, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Meron tayong tinupad na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na magsisilang ang isang maluwalhating babae ng isang lalaki na iaatang sa isang lalaki ang pamamahala na hindi magwawakas at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Di po ba ito yung hula na tinutupad natin na mapalad tayo sa panahon ng kawakasan? Ano sabi niya sa atin sa lahat ng mga inimbitahan sa panahon ng kawakasan na binago niya tayo sa paniniwalang espiritual? Isinilang niya tayo sa paniniwalang espiritual, naging lahi niya tayo sa pagbabagong lahing espiritual. Mga taong bago tayo sa pagpupulong natin ng araw ng Sabat na napuput na tayo sa pasimulang araw ng sanlibutan. May pinagsisisihan na po tayo. Ano sabi niya? Madali na akong paparito. Amen po ba? Amen. So, maliwanag po sa ating lahat at naunawaan natin sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang mensahe ipinapahayag sa social media na walang bayad. Ito po'y kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo, na pinagliliwanag na sa puso't pag-iisip natin yung ating paniniwalaan na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So kapayapaan po ay sumaating lahat, mga kapatid at kaibigan, mga minamahal naming mga manggagawa ng ating tagapagligtas. Kami po'y nagagalak na pasalamatan kayong lahat na sa panahon ng kawakasan ang hatid ay kapayapaan, ang hatid ay katiyakan ng ating kaligtasan, at patuloy na inaaliw at pinatatatag tayo, pinasisigla tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na ang Panginoong Kristo babalik na sa Zion. Amen po ba? So, to God be the glory. Patuloy po namin na pinasasalamatan ang lahat ng mga nakarinig. Sa Diyos po ang papuri sa pangalan ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas. God bless, people of Zion, sa lahat ng magiging participant at partakers. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Kapuri-puri ang pangalan ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat sa atin ngayon ay patuloy na nahayag sa ating puso at pag-iisip ang mga bagay na siyang nagpapatibay sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kahit mga kapatid, mga kaibigan, patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpupuri at pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Magsiawit tayo ng may buong kagalakan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay.
Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, dalumalang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na utukan, magpasawalang hanggan. Kami nagtataas, Panginoon, ng dakilang paghiwalhati, sapagkat patuloy na ang iyong ebanghelyo ay nahayag sa buong sanlibutan, upang sino mang tao nakahabagan mo na maging bahagi ng iyong banal na bayan, tunay nga na magsilakad na ng nararapat sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ang iyong karunungan at kaalaman ay nahayag sa buong sanlibutan upang sa pamamagitan nito'y magising na ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangatutulog, naiimbing sa pasimulang aral na kinagisnan sa sanlibutang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang gumigising sa aming mga puso at sa aming mga pag-iisip upang amin nang maunawaan ang iyong kalooban, upang ang aming mga pananampalataya ay maging dalisay, maging ito'y sakdal sa iyong banal na harapan. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy nagtitiwala sa iyong banal na kapangyarihan na ikaw ang namamagitan sa aming lahat. Ikaw ang mamamagitan at mamamagitan pa sa panahon pang mga darating. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lutukan, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.